Tingnan ninyo, may ano sila Rafaela kamin. Sobrang init ito sa loob. Mas gusto ko itong ganito ay. Matrabaho lang siguro, no? Madali lang din ito maanong kahoy. Tapos pag may anak ka, kailangan bantayan mo talaga na di. Lalapit siya, lalo pag maliit yung anak ba? Ay, ano makain natin dito? Ano yung kailang? Kanyang ganito lang. Ganda ng kulay na ano, no? Sa akin, ano, red, white. Kain sa view na ng pakwan. Das war die in Rewe, ne Messer? Das ist das. Ja, Das ist. extrem scharf, die Dinger meinen ist das normal. Nakila ka itong baunanan, manok to ha? Aber mit solchen Messern macht Spaß zu arbeiten. Doch, aber beim Kochen, wenn du stumpfe Messer hast, ist es übel. Also. Lutong. Kuan? Tada! Kung masyad. Ach, krass, ja. Also, wir machen das in eine Flasche Fisch tatsächlich. Da ist noch bei uns. So, Noch draußen gelassen. die steht noch in der Küche. Noch einer draußen auch. Draußen, die steht auch noch draußen auf der Mauer. Steht noch eine. Weil das ist ein Fußgänger, der hier hinter den Keine Ahnung. Die Kiste voll, dann kriegt nur noch eine Flasche. Und mehr habe ich nie so hochgehabt. Keine Ahnung. Ist das meine vorgezogene Rente, die ich schon kriege, die eine Flasche? Moment, Rentenzahlung. Das kann ja, Moment ja bitte. viele ab. Genau, Flasche Moment. leer und egal wo hinstellen. Ja. Ja. Pwede niyo ba sa magila? Ano ba sa ano? Kennst du auch bestimmt diesen Hahn, diesen dunkelhäutigen. Mga arte kayo, murag mga anak o mayor sa Rittenberg, may krama. Ano nung naong mo? Uma. Yan ka may krama, yun. Nakuha na na kay ano ka sa mesa. Ate-ate. Love you not. Ayun, mag-awayan si tita ni mo. Kay kapo mo si tita ni mo. Yung mo man ang awayan si tita Raquela. Ay, baby Fiona. Oh, lasagna ni Mareta. Spaghetti o Pilipino spaghetti. Wala nakaon kahapon. Hindi mo kainit. Init, uy! Sabi mo dili kainit. Ay! Yati kainit, yay! Uy, uy. Martin! Nailong man. Nakman, baby. Kim, come. Kim, fan. Maato na dito sa ano na, buto na. Ui! Fernseher zählt nicht. Gefährlich für Fernseher. Bis der Fernseher ist auf deine Seite. Si Ren, ako natag niya perfume sa Sara kung pinaskuhan niya. Ano yung nagpamalida? Tagalan. Ma-online naman kung pahit. Klaro naman akong gamiton. Tingnan niyo si Martin, naglinis sa snow sa labas. Kapal lang snow, oh. Nag-snow kagabi. Yan. Ay, Mama mia, ey.
Ist ja weich. Ano, gumagawa. Fluffig so. Und trotzdem ja, ein bisschen Salz drauf. Hier. Schneid wieder. Guck mal. Das kann man nicht verlieren. Ja. Alles gut. Don't say bad. Was riecht da gerade? Was ist denn Kamin, oder? Hier wo kann die. Oh, das hätte ich schnell. Gib an, das ist verbrannt. Vita Pipi. Oh, Schnee im Heim. Nur die Leute, glaube ich, ganz viel Schnee. Ja, kann sein. Ui, ich habe so viel Schneechen. Da? Was? Was das nachher bei der Schnee da? Und dann kommen die. Ja, wenn der Schnee liegt und die kommen, das sind die aus der Leiste, dann beschweren die sich sofort. Ne, meinte jetzt, hast du das sauber gemacht, dann schneit doch immer noch. Ja, das ist dann höhere Gewalt, da kann man nichts dran machen. Ich habe einmal geräumt, ich habe Salz drauf getan. Oh, nag-snow dito sa... Nag-snow dito sa amin. Oh, hinanunin. Minsan namin kayo darating na si Uma. O, ito na kadaan na may ang mag-deliver kay Uma. Deliver. Mo mag-ano si Uma. Mo mag-i-order. Deliver, oh. Naglinis na kami sa labas, no? Sa snow dahil nga iahatid na si Uma ngayon. Pauwi ng bahay. Kailangan kasi yan linisan talaga ang daanan ng mga ano ba, kung may mag-deliver, magpunta sa inyo. At dyan sa may kalsada, diyan siya. Kailangan talaga yan linisan. Dahil kung may madulas dyan, at nasa side ng bahay namin, magbabayad kami. Ano yan, low yan dito sa Germany. Kaya lahat talaga ng tao dito, naglilinis talaga sila. Kasi hindi natin alam na may madulas, nako, patay. Magbabayad. Tapos dyan naman, dito na side, yan yung nilista namin na dyan yung dadaan ng magpunta sa amin, sa harap ng pinto namin, mag-deliver, ganyan. Hatid kasi si Uma ngayon, wala pa yung jacket si Uma sa hospital, giahak na. Ay. Walang katapusang snow dito ngayon, oh. Snow na naman siya. Ay, ay, ay. Don't you be afraid, everything will change. You fly away with me.
Tingnan niyo yung trip namin ngayon, oh. Naglalakad. Oh my God, circle. Lamig, mahangin kasi. Marinig din yung hangin, di ba? Oh. Idea to ni Fiona at ni Martin ngayon nga. Maglakad kami sa dilim-dilim na. Magdala lang kami ng flashlight, oh. May flashlight naman kaming dala para makita namin yung aming nilalakad. Ganito kami yung trip namin. Si Philip ayaw sumama. Hindi sumabag si Philip sa trip namin ngayon. Si Michelle, bukas pa siya uuwi. Alauna darating yung yung Flixbus doon sa Frankfurt Terminal. Susunduin namin siya. Oh my God. Giniginaw talaga ako ba? Pag makita tayo ng multo dito. Sabi ko kay Martin, mga 25 minutes lang tayo maglakad kaya hindi ko talaga kaya ngayon. Uy! Ewan ko ba, parang ayaw ko na ng ganitong weather. Uy! May dala din flashlight si Fiona. Si Martin wala siyang dala. Kasi iniwan pa nila ako. May ano dito sa likod ko. May wolf dito sa likod ko na. Wala talagang sa akin. May naman. May ibang naglakad-lakad man. Marami. Hindi mo kami dito. Marami din naman. Alam po ba ninyo, alas 5 na dito sa amin, oh. Kauwi lang namin galing Frankfurt. Tinundo namin si Michelle dahil ngayon yung balik niya. Dumating siya sa Frankfurt mga 1:20, mga launa imedya nata yun, or 1:20 ba yun. Mga ganyang oras. Tapos ayaw ni Martin na mag-train siya pa uwi. Yung terminal ng Flixbus doon sa doon sa Frankfurt, katabi lang ng Bahnhof. So, hindi yung malayo yung lalakaran niya na maglakad siya doon papunta sa Frankfurt sa train station. Hindi malayo yung lakaran niya dahil nasa, magkatabi lang. Pero yung tiningnan ko, ang biyahe ng train papuntang Siegen or papunta ditong Plettenberg, alas 4:30 pa mag-start. Tapos si Michelle nag-start magbiyahe doon sa Vienna, sa Austria, alas 2:30 ng hapon. Tapos dumating siya sa Frankfurt ng 1:20 or 1:30 a.m. So mahaba na yung oras ng biyahe niya at may trangkaso siya. At sabi ni Martin sabi ko sa kanya na alas 4 pa magbiyahe yung train. So matagal-tagal din siya maghintay sa Frankfurt. Ang lamig. Pumunta kasi kami doon sa Bahnhof dahil umihi kami doon ni Martin. Kunti na lang yung tao doon at sobrang lamig. Walang heater doon sa loob. Loko. Yung mga tao doon nag-antay ng biyahe ng train nila, balot na balot ng jacket. Dahil sobrang lamig. Tapos kinuoko. Tapos halos lahat ng mga tindahan doon, sirado na. Hindi ka makaupo sa loob na mag-antay sa biyahe ng train mo. Sirado lahat. Kaya tinundo namin siya dahil ayaw namin na mag-antay siya na matagal sa Frankfurt dahil alam lang po ninyo, yung Frankfurt na delikado din yan dyan isa yan sa delikado na dito sa Germany.
Kaya ayaw ni Martin na magantay siya na dahil siya lang mag-isa. Okay lang sana kung may kasama siya noon, siya lang mag-isa. Ayaw namin na magantay siya. Kaya kahit ganito yung weather ngayon dito sa amin, sinundo pa rin namin si Michelle. Dahil gusto namin na ligtas na madating yung anak namin dito. At sobrang takot ko sa weather ngayon dahil di halos makita yung daan dahil sa snow. Galing dito sa amin, papuntang Frankfurt. Siguro nung malapit-lapit na kami sa mga Frankfurt, 1 hour before Frankfurt, wala nang snow. As in, dry yung daan doon. Pasalamat ako dahil hindi hanggang Frankfurt yung drive ni Martin na ganun yung sitwasyon ng karasada, yung daan ba, na hindi mo na halos makita dahil nga ang kapal ng snow at nagsusnow pa. Meron naman naglilinis ng mayroon naman yung mga naglilinis na nilagyan ng asin. Kaya lang, hindi naman din sila every hour na pupunta doon, no? Sa haba ng otoban. Sa haba ng buti na lang hindi naman masyado marami na nagbiyahe. Mas feeling ko mas delikado kung maraming magbiyahe yung ganun ang daan. Dahil alam naman pa niyo yung otoban dito sa Germany, no? Lalakas talaga patakbo ng mga sasakyan dyan. Yung iba kahit ganun na yung weather, meron pa rin pasaway. Meron kami nakita kanina, yung pasaway. Sabi ni Martin, sus, napakadelikado ng mga drive. Minsan, kahit ganun na yung sitwasyon ng daan, no? Yeah, drive pa na sila ng sobrang, pabilis yung takbo nila. Kaya hanggang pauwi kami dito, kahit inaantok ako, nagigising talaga ako agad dahil ayaw ko na makatulog si Martin. Tapos siya na lang isa yung gising dahil si Michelle natulog. Baka makatulog siya pag nagdadrive. Pero sa awa ng Diyos, ligtas kaming dumating sa bahay. Mas nahirapan pang si Martin mag-drive papunta dito sa taas namin. Mahirap pag mag-snow kasi, tapos mataas yung daan mo, mas mahirap kasi sa autobahn naman na flat naman. Dito sa amin, pataas na yung kalsada. Muntik na siyang hindi Ay, kami na lang talaga, hindi talaga maraming sasakyan na nagbibiyahe. First time talaga na nagbibiyahe kami ng winter na ganitong oras pa na madaling araw na. First time talaga namin yung ginawa. Sobrang takot-takot ako sa mga ganitong weather. Buti na lang at pasalamat ko sa Diyos na ligtas kami nakarating ng bahay, ligtas yung anak ko. At ngayon, matutulog na ako dahil alas 5 na. Tinan nyo, alas 5 na. Naniyang inantok na talaga ako. Uy, matulog muna ako ha. Huwag na. Bukas na tayo magkwentuhan ulit. Good night pa sa inyo lahat. Bye-bye. Come. Mino! Come. Mehr? Mino. Mehr? Hier? Mino, come, let's go. Okay. Oh, lamig. Uy, grabe lamig talaga dito ngayon sa Germany. Hindi biro. Raus, oder? Hindi biro. Ang kumatsats, kumais, oh. Wie? Nag-ice ko ang namin, oh. Vanilla Eis, baby. Nandito na pala si Oma sa bahay. Nung isang araw na pinakita ko sa inyo na naglinis kami sa labas. Nandito na po siya. Na ngayon araw na to. Anong araw ba yung dumating si Oma? Siguro ika-4 na araw ngayon dito sa bahay o 5 araw na. Basta yun, after ng New Year. Ay, pala. Friday pala siya dinala dito sa bahay, Friday. Parang Friday ata yun. Friday, Saturday, Sunday, Friday. Parang ika-5 araw na ni Uma ngayon dito sa bahay. Yan siya, pinapakain ko siya ng spaghetti. Naubos niya. Tingnan ko sa awa ng Diyos. Balik-balik na yung gana ni Uma kumain. Pero yun nga lang problema namin yung painom. Niya yung buhok niya. Tingnan niya. Makati kasi, niya yung buhok niya. Ilang araw na din, na kasi yan si Uma. Ilang weeks na walang ligo Yung buhok niya kung makati na. Diba, na hospital siya, masama yung pakiramdam. Yung 3 weeks na yung gamot niya, yung bagong gamot niya ba, 3 weeks talaga siyang hindi maganda yung pakiramdam niya. Hindi siya pwedeng ligoon pag ganyan kasi pag ligoon, maawa naman ako. Pero punas naman araw-araw. Pinalinisan ko siya. Yan Katatapos lang niya kumain, pero yung tawag niyan, yun pa rin yung problema namin dahil hindi pa talaga siya balik yung niya. Pero pinapakain namin siya ng sabaw para may enough talaga siya na liquid na araw-araw ba. Hindi pwede na ma-dehydrate siya. Hospital na naman siya. Yan siya.
2 kumot yung nilagay ko kasi ang lamig. Kahit 2 heater na naka-on dito. Yung normal na heater namin noon at saka yung electric noon din namin kasi malaki kasi itong kwarto ni Oma. Hanggang ano pa yan doon. Yan dyan oh. May kwarto pa yan dyan. Yan. Malaki itong kwarto niya kaya kailangan. Malaki din naman tong heater dito sa ano. Pero yun ko ba, tagapasok ko dito malamig. Pero si Oma hindi siya nilalamig kasi tinatanong ko siya. Yan siya. Pinapainom ko din siya ng tea, yung kalahati nasa baso niya, naubos niya na. So, meron pa kaming 2 baso dito na nakalagay na dapat namin painom sa kanya. Yun yung challenge namin ni Martin araw-araw. Kasi kami lang 2 nag-alaga kay Oma, puli lang kami. Yan siya. Sobrang depressed talaga ni Oma ngayon. Wala siyang gana. Napunta pa dala dito yung nurse kanina dahil sila yung kinuha namin na maggamot sa sugat sa puwet ni Oma. Yeah? Pasasugis ako, ma? Sila yung kinuha namin na magamot sa sugat niyo sa puwet. Kasi sila alam nila yan, no? Sila talaga yung masasabi kong eksperto sa maglilis ng ganyan. Kasi kami di pa naman, ngayon lang din naman kami na na may sugat na yung sugat na yan, maliit yan ang una. Nagagamot namin yan, nawawala yan. Nilagay lang namin ng cream, nilinisan namin. Tapos hindi talaga siya asin grabe. Pero ngayon kasi lumaki siya. Kasi yan talaga yung sakit na naramdaman ni Oma everyday na wala siyang gana. Siyempre nasa mismo puwet. Pinatagilid namin siya ng pahiga. Kailangan namin siya tagilid every, Hindi namin magawa yung every 2 hours kasi yung normal. Kasi pag natulog siya, kawawa naman gisingin natin. Hindi na makatulog agad. Pero tinatry naman din namin yung best namin na magawa namin ang karapat dapat na gawin para kay Oma. Kasi tao lang din naman kami, no? Marami din kaming ginagawa. May mga trabaho. Si Martin may trabaho. Ako may trabaho din dito sa bahay. Pero nagawa pa rin namin talaga yung namin na maalagaan namin si Oma ng maayos. Yan siya. Yung buhok niya, bangin na niya na talaga. Pero ayusin ko muna yung niya. Parang kasi yung buhok niya. Tinanggal niya yung niya. Oma? Bakit di mutse? Nay, bakit di mutse? Nay, ni Shawn? Siyo? Umayo? Uma? Good? Pete? Yeah? Yan. Kita niya yun? Muntik na niya akong nasuntukin. Ayaw niya kasi yung minsan may nga time talaga niya, ayaw niya din disturbo siya, kaya yan yung namin, yung nurse kanina nako. Pinagalitan niya. Madilim. Kasi itong ilaw niya sa kwarto. Masyado maliwanag itong ilaw niya ito. Ayan ang alaga natin. Sayawan ko kaya si Oma, no?